Catapaya, multimedia reporter for Inquirer.net. And with me today is Master Sergeant John, and he is a dog trainer. His real name is Domingo E. Juan, and we are at the Quezon Memorial Circle where he established his own dog school. It's called D&D. Dog in Defense. Dog in Defense. Dog school. Dog school, yes. So can you tell us how you started? Paano ba kayo nagsimula sa ganitong uri ng trabaho? We did start this kind of business, bata pa ako, parang na-feel ko na kaya ko mag-train ng dog. So yun, we did start 9 years old. Nag-train na ako ng mga iba-ibang hayop, ibon, manok, ducks, mga ganun. Yeah, oo. So tapos after that, continue ako nag-aaral. Tapos the age of 16, nag-serious na ako for the dog training. 16 years old ako nag-concentrate talaga. So until now, 43 years old. Paano kayo nag-concentrate? Anong ibig niyo sabihin? Hindi na ako nag-work ng iba. Ito na yung work ko talaga. Sino po nag-aano sa inyo? Nag-hire? Marami. Marami mga talagang hindi mo kasi hindi naman sila makakabili pag pupunti lang ang pera nila. Ibig sabihin, may pera sila, kaya nila supportahan yung aso. So, sa ngayon, siguro kung bibilangin natin estudyante, about 16 students. Ngayon, dito lang sa school na ito? Sa D&D. Anong mga klaseng aso na tinuturo nyo? Lahat ba? Lahat. Okay. Sabihin natin, asong Pinoy. Asong Pinoy? Asong Pinoy. That is Aspin. That is local dog natin yan. That is the local dog. So, tinuturuan din natin yan. Now, dinidevelop natin ngayon para at least hindi na nila katayin. Diba? Para pagkain. Kasi kinakatay nila. Ngayon gagawin ko, gumagawa ko ng mga bagong mga project para wag na nila katayin yung mga native dogs. Kasi aso natin yan. Kasi pag matay, baboy na lang. Wag na yung dog, diba? Kaibigan natin yung aso. So, yun, kaya yun ang inaano ko para makakuha natin, ma-develop yung mga aspin. Ano naman, pag nag-enroll naman yung mga tao sa mga aso nila, anong course nila? Ilang level sila pupunta, gano'n? Yeah, ang course nila, first course nila, yung first step, yung kanilang level 1, basic obedience, ingredients ko that is sit, stay, down, come, and heel. So then, pagka natutunan nila yun, kasi dalawa sila tinuturuan dito, between yung dog at saka yung owner. So, I train yung owner to train niya yung dog niya. Okay. So, habang tinitrain niya yung dog niya, hindi niya makaya, gagawin ko, kukunin ko muna sa kanya, i-in ko yung study pasok ko muna doon sa dog yung tinituro ko sa kanya. Then, pag naturo ko na sa kanya, babalik ko ulit sa'yo. So, ikaw na mag-follow. So, later, hindi na ako maghahap ng aso mo, ikaw na lang tuturuan. Tuturo mo talaga siya, alam mo na. Then, kahit ilang dog na dumating sa'yo, kahit 10 pa siya o ilan pa siya, alam mo na kung paano. So parang hindi lang talaga yung aso tinuturuan mo, pati yung owner. Especially talaga yung owner ang tinuturuan. So now, before kasi puro dog. Tapos sabihin nila, sa'yo lang mo sumusunod aso ko eh. Sa amin, ayaw niya. Siyempre, parang yung bumili ka ng kotse bago, hindi mo pa alam, basta dineliver nila sa'yo, walang binigay na manual, so paano mo patatakbuhin? Diba? So, kaya ganun din yung dog. Pag tinrain ko yung dog, kailangan may turo ko din sa'yo. Now, sila yung mga mayayaman na kliyente. Wala silang time. So, nakikita lang nila, tinuturuan ko sila. Nunod sila 10 minutes for 15 minutes. After that, kalayas na, papasok sa opisina. So, ganun na lang ang buhay ng dog nila. Pag binigay ko na sa kanila, hindi nila makutusan. Paano? When they talk to transfer, busy ako eh. Wala akong time. So, paano po yung level 2 naman po? Level 2, going to level 2, yung obedience, same command, pero mawawala na yung leash. Wala na siyang leash. Unti-unti matatanggalin na yung leash. Wala siyang leash. Collar na lang. Saka yung kanyang backup leash na maiksi. Yun na lang yan. So, sunod na lang siya. Ilang lessons po yan? That is the lesson about 10. 10 per level? Per level. So, level 1 to level 3 up 30 sessions. Yung level 3 naman po? Level 3 no leash na talaga? Talagang wala na siya. Wala na leash? Wala na siyang leash. Pati yung backup, wala na rin. So far, tatakbuhin niya yan. Uunahin natin dito mag-start with the whip pull. Whip pull yun nandun, then bar jump, then dog walk, A-frame, and scissor. Okay. That is agility naman. Agility naman yun. Agility na yun for the level 3. Pag mag-a-apply po yung mga dog owners, per level o yung buong level? Pwedeng mong i-straight na yun kasi that is a cost. Yung study whole para mag-graduate ka for that is 15,000.
Good boy. Heel. Back. Heel. Forward. Sit. Sit. All right. Push it. Push it. All right. Stay. Can it roll over? Ano, wala siyang trick. Ano to? Military training to. Oh, okay, I see. So may trick siya, isa lang. See? Hey, ganito, laban, no? Alright. Oh. Okay. Alright, good boy. Okay. So, that is for the level 2. Okay. Now, level 3, this is a short lang yung ginagawa natin. No? Sa level 3, pwede na natin itong tanggalin. So, wala na siyang backup list. Dito na tayo sa obstacles. Push. Kay Master John, anong tip na pwede niyong masasabi to maibigay sa mga taong gustong mag-alaga rin ng aso? Tip ko lang sa kanila, bago sila bumili ng aso, tanungin nila muna yung sarili nila kung kaya nila alagaan yung bibilihin nila at masusuportahan ba nila at maija-jogging ba nila or maiti-training ba nila yung aso nila. Importante kasi bumili ka ng aso, yung nabili mong aso masaya ka. Hindi yung bumili ka ng aso na binili mo lang dahil parang gusto mo lang pero gusto mo lang makita pero hindi mo naman siya tina-train or hindi mo siya naalagaan mabuti, so pangit. Kaya bago ka bumili ng aso, kailangan sure mo sa sarili mo na alagaan mo siya, papatrain mo, okay, iti-training mo. Saka ikaw mismo talaga personally dapat pag maligo at saka lahat yung mga ganong prepare dapat sa sarili mo bago ka bumili. Ay, salamat po sa oras nyo.